Okay, pag-usapan naman natin si Mary. Dapat nga bang mag-pray at sumamba kay Mary? Ginawa kong video na ito mga kapatid para mabuksan yung kaisipan natin, yung pangunawa natin, kung sino ba talaga yung dapat nasambahin natin, kanino ba talaga tayo mag-pray. Kasi to be honest mga kapatid, ako po dati ay fan ng yung paglilibot po kay Mary, yung image ni Mary, binabahay-bahay. Ako po ay involved sa ganun dati nung di pa po ako nakilala sa Panginoon. Pero I realized then, nung nakilala ko na si Lord, na nabulag pala ako dun sa bagay na ginagawa ko. Ngayon, I just want the Lord to open our eyes mga kapatid patungkol sa bagay na ito. Ngayon po basahin natin yung Lucas chapter 1 verse 46 to 49. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. So dito po sa binasa natin mga kapatid, ito po yung time na si Mary po ay sinabihan ng anghel na siya ay magdadalang tao, na ipapanganak si Jesus, yung Savior, sa pamamagitan niya. Sabi nga ng angel sa kanya, siya ay highly favored kasi pinili siya ng Panginoon para ipanganak yung Savior. Ngayon mga kapatid, kung mapapansin natin dito sa verse na ito, si Mary mismo ay nagpuri sa Panginoon. Pinasalamatan niya ang Panginoon, glorify niya ang Panginoon dahil sa ginawa ng Panginoon sa kanya, ginamit siya bilang instrumento. Pero dito sa verse na to, wala pong binanggit na si Mary po mismo ay sinasamba at dapat sambahin. Wala pong sinabi sa Bible na siya po ay i-address natin. Sinabi lang po dyan sa verse 48, mula ngayon ang lahat ng tao tatawagin akong pinagpala. Meron pong prayer na parang ina-address kay Mary na Hail Mary, parang binabanggit doon sa prayer na yon na si Mary ay pinagpala. Totoo naman po pinagpala siya. Sabi nga po dyan, simula ngayon siya itatawagin ng lahat ng tao na pinagpala. Pero hindi po sinabi dyan na lahat ng tao ay mananalangin sa kanya at i-worship siya. Kung si Mary, kaparehas lang natin siya. Tao din po si Mary, hindi po siya, wala pong kakaiba sa kanya. Hindi po siya Diyos, hindi po siya Diyosa, Siya po ay tao din na katulad po natin, na ordinaryong tao, pero pinahabagan ng Panginoon dahil sa pamamagitan niya ipapanganak ang Savior nung time na yon. Hindi po sinabi dyan na simula ngayon lahat ng tao ay sasamba sa akin. Hindi po sinabi ni Mary yon. Sinabi niya tatawagin siyang pinagpala, at hindi po sinabi na mananalangin at sasamba yung tao sa kanya. Basahin naman po natin yung John chapter 2 verse 1 to 5. Nang ikatlong araw may kasalan sa Cana sa Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, Anak, wala na silang alak. Sinabi ni Jesus, ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. So dito po mga kapatid, nandoon si Mary sa isang kasalan sa Cana, tsaka nandoon din si Jesus at tsaka yung mga disciple niya na imbitahan. Ngayon naubusan yung alak, sinabi ni Mary kay Jesus na wala na silang alak. Napansin niyo ba dito mga kapatid na ang sagot ni Jesus kay Mary ay ipaubaya niyo na lamang po ito sa akin ginang. At yung sinabi naman ni Mary sa mga disciple, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ibig sabihin, nandun din po yung submission ni Mary kay Jesus na hindi si Mary ang masusunod, kundi si Jesus ang dapat na masunod. Kaya mapapansin natin mga kapatid na si Mary mismo, under po siya ni Jesus, under po siya ni Lord. Kahit po siya ay nanay ni Jesus sa flesh, nagsasubmit pa rin si Mary kay Jesus kasi siya yung Panginoon. Dahil Diyos si Jesus, siya yung Diyos, si Mary po ay nagsasubmit sa kanyang Diyos, sa kanyang Panginoon. Sa binasa po natin kanina, siya po ay nagpupuri sa Panginoon, siya ay sumasamba sa Panginoon, nagpapasalamat dahil tao po tayong lahat. Si Mary din po ay tao kaparehas natin at dapat po tayong magpasakop sa Panginoon. At dito po nakita natin si Mary nagpasakop siya kay Jesus. Kahit anak niya si Jesus, lahat ng tao ay dapat mag-submit sa Kanya, magpasakop sa Kanya. Kaya mga kapatid, kahit anong tawag po natin kay Mary kapag nasa pagsubok tayo, nasa problema tayo, kahit anong panalangin po natin sa Kanya, hindi po tayo ililigtas ni Mary. Hindi po tayo kayang iligtas ni Mary kapag nasa problema tayo mga kapatid. Dahil si Jesus lang ang pwede makapagligtas sa atin. Sabi ng Romans chapter 10 verse 13, For those who call upon the name of the Lord shall be saved. Hindi po sinabi dyan na for those who call upon the name of Mary shall be saved, kundi the name of the Lord.
At yung pangalan po ng Diyos ay si Jesus. Kaya mga kapatid, ngayon po wag na po natin tatawagin si Mary kapag tayo po ay may problema dahil hindi po siya sasagot. No? Si Mary po ay wala din pong kinalaman dito sa mundo, sa mga nangyayari sa mundo. Hindi po niya nakikita ang lahat kasi tao din po si Mary. Pero si Jesus, siya po yung nakakaalam ng lahat. Kaya kapag tayo po ay mag-pray, sasamba, kay Jesus po natin ibigay. Kay si Jesus po ang ating tawagin mga kapatid dahil magkakaroon tayo ng kaligtasan. So ayun lang mga kapatid, I hope na nabuksan po yung ating kaisipan, yung paunawa natin sa bagay na ito. I believe na mayroon pong pinaunawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Paano ba tayo mag-pray at sino ba dapat yung tawagin natin, sambahin natin. So ayun lang mga kapatid, maraming salamat sa panonood. Kung gusto pa makapanood ng ganitong klaseng video, i-follow mo lang yung page na ito. Always remember that Jesus loves you. God bless.